Hello mga kulitshop, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, so papunta po tayo ng San Juan, Batangas dahil napagkasunduan namin na mamasyal at mag-swimming. Alright, so nandito ngayon tayo sa Silang Tagaytay Road. Papasok tayo ng SBD Road. Galing tayo ng 13 at dito tayo dadaan papunta ng San Juan. Dun sa Ligaya Drive tayo dadaan, guys. So 3 hours and 7 minutes ang ating biyahe, Ayan. Punta tayo ng San Juan, Batangas dahil wala na tayong mapuntahan na ibang lugar dito sa malapit-lapit, kaya doon naman tayo sa malayo naman, Ayan. So, ang pupuntahan natin is ang Stars Way Farm Resort, Ayan, sa San Juan, Batangas. So, dapat dun kami sa Samaras Farm Resort. Kaya lang fully book na. Kaya dun naman kami sa Stars Way. So, may nakita lang ako sa Facebook na maganda din daw dun. Kaya, ayun, nagpa-book na kami. At merong mura lang yung kanilang booking. Yun nga lang, yung mga couple rooms ay fully book na, kaya doon kami napa-book sa 5 to 6 packs na room. Ayan, worth 2.8. Ayan. So, samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon, guys. At ito, dire-diretso lang tayo ng biyahe natin. Susundan lang natin si Google Maps. At ito ay hindi natin kabisado yung lugar, Pero nakapunta na naman tayo ng San Juan. First time natin nakapunta ng San Juan. At dito rin tayo dumadaan sa way ng Ligaya Drive, So, napapadalas ang ating biyahe papunta ng Batangas at dito sa Ligaya Drive. Nung una, medyo kinakabahan pa tayo sa pagdadrive dyan sa Ligaya Drive na yan, Sungay Road. Pero dahil minsan na nating naranasan at tayo ay naging komportable na, ayun. So, yun ang kinoconsider natin na daanan na malapit. Dati umiikot pa kami ng Nasugbu, Bawan. Ayan, doon pa tayo umiikot pag tayo pupunta ng San Juan, Santo Tomas. Ayan. So ngayon dito tayo sa Ligaya Drive dadaan. So balikan na lang namin kayo, guys, maya maya dahil medyo mahaba-haba yung biyahe natin. At magtitipid tayo ng battery at ng memory. Alright, so hanggang mamaya na lang po ulit, guys. Ayan, so guys, nandito na tayo sa Ligaya Drive. Pababa na tayo ng Talisay. Ayan, ng Tanawan. Ayan. So makikita nyo, guys, ayan ang ating view. So dati ako ay takot na takot mag-drive dito. Natatakot ako. Pero dahil na experience natin sa crosswind natin, tapos dito sa Altis, kaya naman. At swabe naman yung takbo natin. Kaya ito, nasanay na rin tayo na dito dumadaan, Tsaka maganda yung view talaga dito. Medyo curvy nga lang yung mga daanan, palusong, matarik. Kaya dapat condition ng preno nyo dito, tsaka yung sasakyan nyo pagka paahon, Ayan. So may mga spot pa nga dito na tinitigilan. Tapos nung kami ay paahon, ayan, kung nasusubaybayan nyo yung vlog natin, ahon tayo dito, first time natin ding umahon. Ayan. At kaya naman ng ating sasakyan, ng ating Altis. Swabe naman dahil automatic to eh. So hindi nakakakaba na pagtirik dun sa mga katulad nitong Siko. Ayan, may mga tumitirik kasi dyan. Naaalangan siguro na pag-akyat. Alright, so dire-diretso lang tayo hanggang pababa, guys. So sa mga nakadaan naman dito, familiar na kayo dito sa daanan. So dito nga lang, yan, tulad ito, San Siko yan. Medyo may tumitirik dyan. Wag lang din tayo na masyado lagi nakapreno dito, guys. Alalay lang, para hindi tayo masunugan ng brake pad. So kung automatic yung inyong sasakyan, ayan, pwede nyong ilipat ng gear, Yan, pwede kayong mag third tsaka mag low gear.
para engine brake kayo. Yan, hindi kayo lagi nakapreno. So, safety first. Tulad yan, may nalaglag na truck dyan dati. So, balikan na lang namin ulit kayo guys mamaya pagka nakababa na tayo na medyo mahaba-haba pa yung biyahe natin. 2 hours pa. Ayan. So guys, meron ditong ano, parang kung nasira ba yung sasakyan. Ayan. Hindi nakaahon. O nasiraan guys. So, pagbababa kayo dito guys talaga or aahon kayo, so make sure talaga na kondisyon yung sasakyan nyo or gamay nyo yung sasakyan, ano? Kasi minsan, tulad nito, matarik. Pagka inanahan tayo ng kaba, nagpapanik tayo, tapos yung ating sasakyan medyo nagloko, tayo nagpanik, yan. So, ang nangyayari is hindi natin alam yung gagawin. Dapat presence of mind. Kung if ever na may mangyari o may maramdaman kayo sa sasakyan, alam nyo dapat yung gagawin, no? Huwag kayo magpapanik, no? At ayun nga, kung kondisyon yung sasakyan ninyo, advantage yun kasi alam nyo na hindi kayo masisiraan sa daan. Kaya isa sa mga importante yung maintenance ng sasakyan natin. Kailangan regular tayo nagpapa-maintenance. Alright, so na-video lang natin dahil bigla natin nakikita yun guys. Okay, so nakikita naman natin yung lawa ng Taal dyan. Ayan. Napakaganda. At saka yung vulkan. So sana hindi mag-alboroto habang kami nasa Batangas. Although malayo naman kami dun sa vulkan. Ano? Ayan ang vulkan. Okay guys, mamaya na ulit. So guys, nandito tayo sa Maharlika Highway guys. Dito tayo pinadaan. So dapat kasi doon tayo dadaan sa Tanawan. Tapos papunta ng Lipa. So ayun, nagre-route yung Google Map. Dito tayo pinadaan. So sumunod lang tayo sa Google Map dahil hindi nga natin alam yung dadaanan natin, ano. So dire-diretso lang tayo dito at sinusundan lang natin kung ano yung sinasabi ni Google Map. So meron pa tayong 1 hour and 49 minutes according dito sa ating Google Map. Alright, so update ko na lang kayo guys maya maya kung may lilikuan kami or whatever. So sana makarating kami on time. Kasi ang aming check-in is 2 o'clock dapat. So lampas na kami ng ano, ng check-in time namin. Lugi na kami sa ilang oras. Alright. So ayan guys, dito tayo sa Alaminos Bypass Road, ano? Dito tayo pinadaan. Yeah. So may bypass road dito at dito tayo pinadaanan ng Google Maps. Siyempre, sumunod lang tayo sa Google Maps. So dire-diretso to for 3 kilometers. Ayan ang itsura niyan guys. Sa mga hindi pa nakakadaan dito, ito, update nyo. Update tayo dito. Bypass road. Pero sa tingin ko guys, mas madali kung hindi kami nagre-route, no? Parang pagkatitig ng Lipa, tapos ano, dire-diretso na kami ng San Juan nun eh. Parang pinaikot kami ng Google Maps. Anyway, okay na rin para kahit paano na-experience natin dumaan dito. Ayan guys, yung MUX, isa sa mga pinamimilian natin na ipapalit dito sa Altis natin. 2.5 or 1.9, yan ang ating pinamimilian. Depende sa ating budget. So ayan guys, kanina pinapa-turn right ako, tapos nag-turn right ako, pero ang daanan pala pa-diretso. Ewan ko ba dito sa Google Map na to. So diretso pa rin tayo, bypass road pa rin tayo, no? Dapat din na tayo pina-turn right. Baka din diretso lang for bypass road, no? Meron lang counting rough road, pero ayan, dire-diretso naman, walang dumadaan. Alaminos, San Pablo bypass road. Ilan to? 4 kilometers.
4 kilometers. So eto guys, no, after ilang kilometers, yan, may rough road naman. Pinutas na daan. Bihira. Kung saan tayo dinadaan ng Google Map na to. Guys, maganda naman yung daan dito guys, oh. Ngayon lang pag gagabi, parang alanganin tayo kasi wala tayong mga ilaw, oh. Walang street lights. Baka madilim dito pag gabi. Although may ilang mga bahay-bahay. Ayan. Pero mapapansin nyo, talagang puro puno lang yung dadaanan. Bypass na bypass. 600 meters, turn left onto Artisan Road. So pag nabuto, maganda rin. Tsaka may mga street lights, no? Pero sa oras na to, sa mga panahon na to, parang medyo alanganin pa. Doon na lang tayo siguro sa Lipa. UX, swabe lang ang takbo. Parang tuloy nagpapahiwatig na MX na lang bilhin natin. Maliit na yung daan dito guys. Siguro tatabasin pa tong daanan na to dito. Turn left onto Artisan Road. Parang pag uwi ayoko dumaan dito. Ayan, tapos kakaliwa tayo dito sa highway. Nagkakamali, pero maliit yung daan eh. Meron pa dun. Close, mali pa yun. Continue Mga for 4 motor pa lang. kilometers. Yan na po ang anak ko, gising na. Closing. Hi! How's your sleep? Good! Approve! Ano? Okay guys, nakarating na tayo ng Chaong Bypass Road, Chaong Quezon. Ayan, hindi ko alam kung talagang ba pinagagawa nitong si Google Maps sa atin, no? Kasi sa aking calculation, kung doon tayo talaga dumaan sa Lipa, medyo kanina pa tayo nakarating. Pinaikot-ikot pa tayo, nagtarating pa tayo ng Chaong Quezon. Although doon din naman ang labas, saan pa tayo pinadaan. Ayan, nakarating na tayo ng Chaong Quezon guys. Oh. Chaong Bypass Road, ayan, no? Meron nga, Lucena. Makakarating tayo sana ng Lucena. Kung dumare-diretso tayo, Chaong Quezon na to. Ang maganda lang dito guys, na-experience natin dumaan dito. Ayan. At nakita naman natin yung Altis natin. Walang problema dun sa dinaanan, no? Kahit malayo na yung tinatakbo natin, still, ayan. Pakita mo dito. Ayan, no? Wala pang 1/4 yung nababawas sa gauge natin. Kasi yan, bawas na ng 1/4 wala pa sa kalahati. So wala pang 1/4 yung nababawas natin. Tapos okay naman yung ating temperature, 'di ba? Yan. So subok natin tong Altis, kaya higit kaya ng bulalo ng Chaong. Ayan, Bicol, Lucena. Bicol, Bicol na tayo. Malayo. Yan. Ayan daan. Bicol na tayo guys. Nakakarating na tayo ng Bicol. Kakarating ng Bicol. Sa susunod, pwede na tayo mag-Bicol. Gamit tong sasakyan natin. Abangan nyo guys yan, magbiyahe talaga tayo ng Bicol. Planning to, biyahe nga sa Bicol, no? Siguro, konti na lang Bicol na. Dumiretso na tayo. Ready for long drive guys.
swabe naman yung ating biyahe sa ating Altis. Grabe yung ating dinaanan guys, parang umikot tayo ng grabehan. Samantalang dapat siguro tingin ko doon na tayo dapat talagang dahil gusto natin mag long drive, ayan, binigay sa atin yung long drive. Ito ng Mexico. Turn right onto Marcial C. Panzelan Jr. Highway. Ayan, turn right tayo dito guys. Continue for 24 kilometers. 24 kilometers! Napakalumayo! 24 kilometers! Gano'n kalayo yung 24 kilometers? Grabe naman guys, 24 kilometers. Gano'n kalayo yung 24 kilometers? Parang Dasma. Dasma, balikan. 24. Napakalayo ng paglito. Dumating tayo dun, alas 5. 4:16 na nga eh. Parang 4:35 sinabi. Sige guys, mahaba-haba pa to, 24 kilometers pa. Okay, off ko na. Ano po tayo sa Samara Farm Resort and Starsway. Doña Elisa Gracia. Napaka-skip po. Continue for 1 kilometer. Napaka-skip. 1 kilometro pa. So guys, ito yung Samaras, no? Dito sana kami, kaya lang na to, puno na. Fully book na sila dun sa mga rooms nila, wala nang available. Mura pa naman sa. Mura pa naman yun, maganda rin yung resort. So sa susunod, dun na lang tayo pupunta. Aagahan na. Agahan natin yung booking. Yes. Ito, dire-diretso lang tayo sa Starsway. Madrid. Go, book na may. Mm. Ito na yung entrance ng Starsway. Starsway. Medyo maliit lang yung daanan. Parang di In kasya. 200 meters, your destination will be on the right. Kanan. Gandi. Ayun, so guys, nandito na tayo guys sa Starsway. Okay, nandito na tayo guys sa Starsway at ito kami nag check-in So yung nipa nila, magkano to? 2.8. So nipa nila 2.8. Ayan, tapos ayun yung kanilang mga TP house. Dito. Ayun. So nandito kami sa Reno. May Tahoe, may Reno. So dito kami sa Reno. Good for 5 packs to. Ayan, so nandito tayo sa Reno. Ito yung cabin nila, ang ganda Ayan. Tapos bawat cabin, ayan, meron silang table sa labas. Ayan. Okay? Ayan sila, si Zane at saka si Mrs. ayun, nagpipicture na dun sa sa may anong tawag dun. Yan. Tapos ito yung cabin nila. So ito, dalawa. Ayan, may aircon, may wifi, may lagayan ng cabinet. Ayan, yan yung kwartong isa. May lagayan ng mga dito, gamit. Ayan. Tapos may upuan. Yung nakalagay sila ng mga emergency. And then, ito yung resort map. Starsway resort map. Okay. So, ito yung parking area. Dito tayo pumasok kanina. Then, ito yung main pool. Ito yung tatlong cottage. Tapos, ito yung TP house nila. Ito yung Reno. Ito yung Tahoe. Ayan. Then,
Meron silang information dito sa pagpasok ng ating parking. Ito yung information nila. Meron tiny house, may eatery, may store. Ayan. So, kung ayaw nyo magbaon ng pagkain, pwede sila doon. Advance lang yung order, no? Ayan. Okay. Tapos, ito yung isang kwarto. Double deck. May, ano dito, pang dalawahan. May aircon din, tapos may single bed sa taas. So, 3, 5 ang pwede dito sa cabin. And then, ito yung CR. Ang maganda dito, meron kayong sariling CR. Ayan. Ayan, may sariling CR. Kung gusto nyo magpalit, kung gusto nyo makapaligo, ayan, meron kayong sariling, ayan, CR, no? Ayan. Ayan, excited na si Zane mag-CR. Ay, mag-CR, mag-swimming. Ayan. So, napaka, ano yung place, no? Mamaya magpipicture tayo, mas maganda pa yung lights nila mamaya. Tapos, meron silang function hall dito. Ayan. Para sa mga functions. Ayan, may bar. Okay, tapos bukid na yung likod. Ayan. Then, ayun na yung pool. Ayan. So, madaling puno yung bookings dito, no? Kasi, ito, kaya kami napabook dito dahil ito na lang yung available. Yung TP house nila is mas mura, pero, ano na, fully book na. Ayan. Then, meron sila, ayun, may kitchen. Pwede kayong gumamit ng ref, common. Pwede kayong gumamit ng ref. Meron lang sila mga Tupperware daw doon na, ano, paglalagyan mo by room. Yan, common. May mga nipa huts din sila doon. Ayan, yun yung makasabay namin. Ayun yung tindahan. Tindahan nila. Tapos, ayun yung banda yung information. Ayun yung parking, doon tayo nakapark. Ayan. Ito yung mga tipi nila. Isa, libutin natin. Ayan, may shower. Para kung gusto mo mag-shower. Henderson. Ayan. Ganun yung mga tipi nila, oh. Tapos, ayan, may CR din sila dito. Ito yung pag, CR nyo pag ang inyong room ay yung mga tipi. Walang CR kasi doon. Walang CR. So, may common CR. Tapos, ito, merong sink, merong lutuan, pwede gamitin. Ayan. Tapos, ayun, sa likod, pabukid. Ayan. Ayun, ang mga amenities dito. Ayan. So, kung gusto nyo mag-relax, ayan. Medyo malayo lang kasi kami taga Cavite pa. Yan. Medyo malayo lang yung biyahe. 4 hours halos. Yan, yung sa mga TP may shower room naman sila. O shower area. Ganda dito, guys. Tahimik, tapos kung gusto niyo masolo yung parang solo lang kayo na magpapahinga, magre-relax. Okay dito. Oh. Tapos yun nga, gusto ko kasi makapag long drive, kaya sakto long drive kami kanina talaga. Medyo napalayo kami ng daanan, no? Ayan si Zane, maglalangoy na. Ayan. So maganda lang dito, guys, sa ganitong cabin. Ano, pag magbibihis ka, magpapalit ka, komportable ka sa pagpapalit. Ayan. No, ayan. Mag-i-hip na ang misis ko. Are you excited, Zane? Yes! Okay. Yan, si Zane magtutulog daw siya mag-isa dyan mamaya. No! Para may kwarto siya kanya. Alright, so bihis lang ako, guys, para makapag-prepare na rin kami ng swimming. Yun, tapos, nga pala, ito yung mga ano nila, silog. Top silog, 120, to silog, 100, hot silog, 80, spam silog, 100, long silog, corn silog, 100, chick silog, 150, sisilog, 120, bang silog, 100. Ayan. Tapos may crispy isaw, sisig, nachos, 130 price. Ayan.
Kung gusto niyo ng ano, gin plus juice, Red Horse, kape 3-in-1, 20 pesos, black coffee 15, hot choco 20 pesos. Yan. Meron silang presyo. Ayan. Tapos free wifi nga pala dito guys, no? Hindi lang naman itanong yung ano kanina, password. Ayan. So ayan guys, naka-outfit na kami ni Zane, ano, at eto gustong-gusto na niya mag-swimming. Pupunta na kami sa pool. Ayan. May jacuzzi, tapos may kiddie pool at mayroong adult pool. 3 feet to 5 feet. Ayan, ito 3 feet. Ayan ang ating Altis. Maraming salamat sa Altis natin na dinala tayo dito sa ating destinasyon. Ayan. Mga picture. Check natin guys kung malamig ang tubig. Hey, malamig. Pero kaya ni Zane yan. Ano ba? Oh, ayan. Sige. Baba ka na. Ayan. 3 feet lang naman yan. Kaya mo yan. O, yan. Wow. Ayan. So, no children swimming without adult supervision. Ayan yung mga bata na kasabay namin. Ayan siya, no? Naglalamay na. O, marunong siya maglamay. Stop! Pool rules. Ayan, no diving, no running, no food, no glass, no rough play. Okay? Ayan. So, yun nga guys, meron silang canteen, no? Pwede kayo doon mag-order. So, kung wala kayong mga dalang food, sarili niyo lang ang dala nyo, okay lang doon. Damit. Yun. Yun lang ang dalhin nyo. Pwede na kayo dito, may pagkain na sila. Ayan. Nakakapag-relax talaga kayo dito guys. May enough parking naman para doon sa mga guests na. Sige, mag-swim ka na. Enjoy ka na dyan. Ay, nag-iihaw-ihaw. Pag may dala naman kayong pagkain, okay lang din. Pwede kayo mag-ihaw, magluto. Ayan. May mga family kasi doon na nag-check-in din. Mamaya magja-jacuzzi tayo. Try natin yung jacuzzi. Ayun yung ating Altis sa Pogi, oh. Uy, diba? Layo na narating natin, guys. Swabe naman yung takbo ng Altis natin. O, ayun si Mrs. Nagkakape dun sa cabin namin. Ayan. Ayan. Nagpunta, dumayo ng kape. So guys, tinry namin yung second na pool. Ito yung kiddie pool kasi, tapos ito yung sa adult. Ayan. Oh, di ba? Kaya mo yung ganyan. Nakatiyan po ako dito. Oh, pag nag-swim ka doon, alam mo naman kung paano mag-swim ng diretso mo yung kamay mo, ganun. Pa-scoop mo siya, scoop. Itigis ha. Alternate. Sus, ay langoy uod. Butterfly. Papakita ko kayo ni Shane ng kanyang swimming, floating. Floating muna. Backstroke, ganun. Floating. Up. Butterfly. Yung ganun. Ano rin naman? Dito, yung float lang na ulo, naka-float yung ulo. Ganun. Harap dito, oh. Sa malalim. Kaya niyo na po niya lumutang. Ayan. Nalutang na po siya, malalim yan. Galing ah.
So guys, ayan, dahil napagod na si Zane sa paglalangoy at ako'y nagutom na rin. Ayan, kain kami ngayon. May kanin kami. Merong kaming anong tawag natin dito, liempo. Meron tayong nuggets, siomay, chop suey. Yan. Oh, syempre luto ni Mrs. Ngiti yan. Ano to? So kain tayo guys. Kamatis to. So ayan guys, ganito yung itsura niya sa gabi oh. Ayan, oh, maganda yung mga ilaw. Ayan. So may dumating na guest nandun sa may pool area, billiard table area doon sa may function hall. Ayan, so dumating sila. Ayan ang misis ko, naka-outfit check na. Ay, huwag ka na magsapin. Ayan. Picture mo na. Then nandito ako sa parang kubo. Si Zane ngayon, nag-swimming. Yan. Kiddie pool. Large pool nila. Ayan. Then yung jacuzzi, ayun oh. May ganda doon sa jacuzzi. Yan, good morning guys. Andito na si Zane. Maaga po siyang gumising, 5 o'clock pa lang gising na. Yan, madilim pa kanina dito sa resort. Ayan, nakaupo na siya dyan. Tapos ayan yung pool. Maya magpunas tayo ng kotse natin mamaya. Ayan. So umorder na lang kami guys ng breakfast namin dahil yung aming dala kahapon na panis na yung kanin. Ayan. Panis na yung kanin, pero yung ulam okay pa naman. Hindi kasi pwede nilang isangag daw yung panis na. Para wala sana kaming gastos. Ayan. So may babalita lang ako sa inyo guys, no. So tuwing umaga nagbabasa ako ng Bible at hindi ko nadala yun syempre yung Bible ko nung pumunta kami dito. Hindi sana ako makakapagbasa ng Bible, pero eto, dinala ni Zane yung kanyang Bible, may Bible din yung anak ko. Ito Tagalog, no. Yung binabasa ko kasi is English. So hinanap ko yung binabasa ko kasi tinatapos ko yung New Testament. Tapos dito na ako sa Pahayag, no, or Revelation. At habang binabasa ko to, syempre sinishare ko sa asawa ko kay Zane yung mga nakasulat. Ayan. At isa sa mga tumatak dito sa akin yung tayo ay yung mga makasalanan, mapupunta tayo sa lawa ng apoy, no? Kung kayo makasalanan at hindi kayo magre-repent or magsisisi sa inyong mga kasalanan at hindi nyo tatanggapin si Kristo bilang inyong tagapagligtas, ayun, dun sila mapupunta, yung mga taong ganun, At pag tayo naman ay tinanggap natin si Kristo, tayo nagrepent, mapupunta tayo dun sa kanyang kaharian na gawa sa ginto ang daanan at mga perlas ang yari sa yung mga pinto ay yari sa perlas, tapos ang mga pader ay gawa sa mga mamahaling bato. Yan, nakasulat yun dito. Napakaganda ng nabasa ko ngayon. At actually nung binabasa ko siya, naiiyak ako dun sa part na paiinumin tayo ng, hanapin ko lang guys ha. Ayun, dito ko na naiyak, no. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng matatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya naman ay magiging anak ko. Ayun. Yun yung nabasa ko kanina, no. Dito sa Pahayag 6:7 naman. Pahayag 21 6-7 So habang ako'y nagbabasa nito, napaiyak ako. Hindi ko alam kung bakit parang ewan ko, kinalibutan ba ako o bigla ako napaiyak habang binabasa ko 'yun. Tapos ayan, sa 8 naman, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre
ito ang pangalawang kamatayan. So napakaganda ng balita ni Christ, no, kung tayo ay sasamba sa kanya at susunod sa kanya mga utos, tayo ay bibigyan niya, no? Bibigyan niya tayo ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay ng buhay. Pero merong babala dito na kung tayo ay mga nakikiapid, tayo makasalanan, ano, pupunta tayo o doon tayo ilalagay sa nagliliyab na apoy at asupre bilang ating pangalawang kamatayan. Yun. So wala namang may gusto siguro noon, ano. Kaya ngayon pa lang, guys, ano, mag-isip-isip na tayo talaga. At if you want to know Jesus and you want to know God more, magbasa tayo ng Bible, ano. Kung minsan mahirap unawain yung English, meron naman Tagalog version, ano. Ayan. So ito yung dinala ni Saint, magandang balita, ng Biblia. So I'm grateful din na dinala ni Saint to, dahil kahit papaano nabasa ko yung nasundan ko yung binabasa ko, guys. Alright. So yun nga, sana yung ginawa namin na overnight stay dito is magkaroon kami ng realization. Ayun, tapos yun nga, pinalalangin ko kanina na maging blessing yung araw na ito para sa amin at sa mga kasama namin dito sa resort. Hindi natin alam kasi minsan kung na tayo pala bilang isang nilalang na naniniwala kay Christ ay nakapagbahagi din pala tayo ng sa mga ginagawa natin, nakapagbahagi tayo sa iba ng blessings, at syempre kung tayo naman ay makasalanan at kung kasalanan ng ginagawa natin, baka makadagdag pa tayo ng kasalanan din sa ibang tao. Kaya yun, paliin natin palagi ang makasunod sa kanyang mga utos. Ayun. Si Sin nga kanina paggising, tinuruan namin, magdadasal siya. Siya nagdasal nung paggigising namin kanina umaga. Marunong na siya magdasal. So hinihintay na lang namin yung aming breakfast. Ayan. So ayan, guys, dumating na yung breakfast namin. To silog, no. Ito na lang daw available nila. Tapos coffee. Ayan, may dala kaming coffee. Coffee. So para hindi na kami nagdala ng mga lulutuin, doon na lang kami umorder. So nakapagdasal na rin si Zane bago siya kumain. Automatic na yun, pagkakakain magdadasal siya. Tapos yung natira naming ulam, okay na naman. Kanin lang talaga yung hindi na pwede. Alright, guys, 100 pesos lang to, guys. Okay na, kain tayo. Alright, guys, so dahil malamig yung tubig, at nakapag-swimming na rin kami saglit ni Zane. Pero dahil malamig yung tubig, umahon na kami. At eto, nagmimerienda na lang kami, guys. Ayan. So nagbihis na po siya, ready for alis na sa cellphone. Si Mrs. naka-bihis na rin, ako naka-bihis na rin. Ayan. Lamig ang tubig kasi medyo makulimlim. Alright, so kung gusto niyo rin ma-experience na experience namin dito sa resort na ito, message lang po kayo sa Starks Way Farm Resort dito sa San Juan, Batangas. Message na lang po kayo sa page nila kung meron kayong mga inquiries about sa room rates at sa mga offers nila dito. Alright, so siguro po may nabag na naman ako papanabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye.